Hello guys, I'm Louis J. L. Natividad from BSIT 3B, and today we are going to learn a simple, easy step in doing subnetting and IP routing configuration on Cisco. In doing subnetting, we must first get our IP address or given IP addresses and given number of subnets. So for example, here, and also we're going to identify them so that we can easily get our new subnet mask. So first given, so 40.0.0.0 with a CIDR network number of 8 with 12 subnets. So here we can see that it's arranged in A to G. So first, we must identify the type. So there are three types of empty cells. So first, type A has one. So here we're going to arrange it. So type A has 1 to 127, 126 with a subnet mask of 255.0.0.0. Next is type B with 127 to 191 with a subnet mask of 255.255.0.0. And the last one is type C with 192 to 233 with a subnet mask of 255.255.255.0. So let's see from our given which type are we into. So 40 is in the range of type A, and it has okay, so wala siya laing so wala siya laing kuyog nga number. So 40 ra siya, 0.0.0.0. So let's identify it as type A. So we're going to identify it as type A. So after that, we're going to get the default subnet mask. So here our subnet mask is the CIDR number, which is 8. So let's put 8. Then let's simply let's say input the number of kanang naon sa subnet mask. So since 8 man na siya, and makita nato sa kanang binary nga kutob ra siya 8. So 8 ang naka-on ana niya manay pasabot. So 1 2 3 4 5 6 7 8 point 0 0 0 0 4 5 6 7 8 point 1 2 3 4 5 6 7 8 point 1 2 3 4 5 6 7 8. So ang para mailhan nimo unsa iyahang subnet mask is you need to get the CIDR number and turn it into binary. So what I have done here, since mao man ni ang kuan sa binary, so mag-una jud tagtan-aw sa right. So 1 2 4 8 16 32 64 and 1 to 8. So we're going to add them all up since naka-on man na siya, and let's leave the off nga kani siya. Dili na to siya ipon since off man siya. So 255. So here is our old subnet mask, and let's move on to the borrowed bits. So in order to identify our borrowed bits, so we have here a simple formula. So we're going to square it up by 2. So 2 to the power of something. So we must get our borrowed bits referencing from the number of subnets. So here our subnet number is 12. So as you can see, it's number 12 here, and we must get it closer square root number. So
let's think unsa may pinakaduol nga kanang squared number sa 12. So 2 times 2 to the power of 2 is 4. So let's check in calculator. Calculator. Here in calculator. So 2 to the power of 2 is 4. Then make it 2 to the power of 3, which is 8, and lastly 2 to the power of 4 is 16. So the last one is 8, or the previous one is 2 to the power of 3, which is 8, which is further from our given number of subnets. So here we are going to choose so here's the formula: 2 to the power of n is equal to number. So let's look 16. So 2 to the power of 4 is equal to 16. So dash 16. So our subnet borrowed bits here is 4, and we're going to get the next one, which is the new subnet mask. And getting the new subnet mask, we must add the old subnet mask to our new subnet mask. So referring to the old subnet mask, which is our default subnet mask, which is here is number 8, and our new subnet mask is our borrowed bits, which is 4. Don't worry, the number 16 here, which is the result, we will use it soon later. So we must add it. So the formula to get our new subnet mask is old subnet mask OSM plus new subnet mask is equals to the new subnet mask. Yeah. Okay, so result, put result here, and old subnet mask, which is number 8, we must add it with number 4, is equals to 8 plus 4, which is 12. This is our new subnet mask. And after that, we must just like the default subnet mask, we must turn on the binary bits. So 1 2 3 4 5 6 7 8, which is then 8 9 10 11 12. Then the rest is wala siya na turn on, so 12 raman siya kutob. So 1 2 3 4 period 1 2 3 4 5 6 7 8 period 1 2 3 4 5 6 7 8. So mo na ni ato ang new subnet mask. So let's get it. Okay, wait, 255, and so let's add it up. So 16 plus 32. Okay, let's get the calculator. 16 plus 32 plus 64 plus 128, which is 240. And that's how we get our new subnet mask, which is 12 subnets, and mo ni atong bagong subnet mask 255.240. We are going to use it on Cisco. And how do we get the number of hosts per subnet? So let's see. We must count the number of unused binary digits here in the subnet. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 20. So we must square it
by 2. So here's the formula, simple formula. 2 to the power of 20 is equal to, let's see, 2 to the power of 20 is 1,048,576. So that is our number of hosts per subnet. Okay, let's put it here. And the number of usable hosts is minus 2 na siya. Ato na siyang i-minus 2. Mura na siyang formula, which is really easy. So 1,048,576 minus 2 is equals to 1,048 to 5,574. So muna siya ang number of usable hosts. Kay ang kanang duha na niya, guys, kay muna siya kanang reserve. Okay? Muna siya reserva sa kuan, kanang dili man na nimo dapat i-occupy ang tanan. Dapat mo butang sa ka og duha ka bakante nga kanang usable kanang usable nga kanang network niya para magamit sad sa kanang router or the end device. So lastly, letter G is delta. So you're wondering unsa man ang delta? So ang delta mo na siya ang kinalasan nga kanang na on dinhi sa atong new subnet mask. Mo na siya ang kanang pag-count nimo sa kaning sa ubos dinhi sa network address dinha nato na siya magamit. So so let's identify the delta. So 1 2 4 8. So mo ni on ang 16 and 16 is the last number nga na-on dinhi sa atong new subnet mask. So ang atong delta is 16. Inanaon na siya pag-identify sa atong delta and the listed above nga mga kuan. So from type to delta, inanaon na siya pag-solve, which is pretty easy. Sometimes you get confused because kanang sa pag-ihap nimo sa subnet mask and how to get the number of bits. So let's not confuse ourselves with that. So in future, guys, makuha na siya kaning, for example, kaning 12 subnets. So pwede ni siya malapas og 1,000, okay? So since here is our example on how easily kanang madali ra nato og sabot unsaon pag subnetting. So mora ni akong gihatag nga example, which is type A, kay dali ra. So let's move on to kaning sa network. So how do we get the network address? So first, ato sangihan ay ang atong mga bag-ong information or katong results nga atong nakuha gikan sa pag-subnetting nato. So first, ang ato ang tanang IP. So 40.0.0.0 with an kanang bag-o na ang subnet of 12 with a subnet mask. Okay, subnet mask of 255.240.0.0 and delta of 16. So 16 mo na siya ang incrementation or kanang sunod sa pag-ihap nato sa network nato mo na siya i-count. So 16. Okay, so first sa network address magsugod siya ta dapat sa 40.0.0.0. Next is our first usable host. So 40.0.0.1. So first usable host man. And next one is our last usable host, which is 40.16. Ay wait. No. Dili siya 14.16. Let's kanang ato na siyang minusan kay usable host man, last
last nga magamit nimo. So minus 1 na siya dinhi. Let's put it minus 1 sa kuan na. So ang kuan biya ang delta biya nato kay 16. So ang dinhi nato ibutang ang kuan sa delta. May ato manggi minusan og 1. So 50 na siya. 255.254 kaya ngano na may 255.254. So imong pangutan na kay imo ato na gi-occupy and mao ni siya ang last nga usable host. So na-occupy na nato ang 255.254. Ngano mahibong mo ngano dili 255 sad siya? Since akong gi-explain ganiha, di ba? Dapat ato siyang butngan og bakante nga duha. So first nga bakante kay kaning sa last and dinhi. Mo na siya ang atong timan-an. Ato siyang butngan og bakante para nay makagamitan ang kanang atong gikonektan, okay? Or ang merg nahug og admin na niya. So to get our broadcast address is ato na siyang punon. So 40.15.255.255. Then sakata. So 40.16.0.0. Then atong first usable host kay 40.0. 16 sorry. 0.1. Last usable host is 40.31, 31.255.254, and broadcast address is 31.255.255. Next is 40.32.0.0. Ato rin siyang gi-increment, gi-add up rather. So 16 plus 16 is equals to 32. So pasaka ta atong add siya by 16. So next is 40.32.0.1, may siya first usable host, and 32 plus 16 minus 1. So let's think. So 32 plus 16 minus 1, which is 47. So 47.255.254, 40.47.255.255. Next is 40.48. Kaya ato mong giminusan ang dinhi. So ato siyang add gapon na tug 1. Kay minus man siya ganiha. So 0.0, then 40.48.0.1. Next is 40.48 plus 16, 64. So 64 minus 1 is 63.255.254, 40.63.255.255. Lastly, lima lang ka network atong kuhaon karon kay taas kay siya kung buhatan nato siya og kanang ato yung ihurot ang 12 ka subnet. Okay? So lima lang sa atong example. 40.64.0.0, 40.64.0.1, and 40. Sunod 64 plus 64 plus 16. 80 minus 1 is 79.255.254, 40.79.255.255.
So mauna ni siya ang atong subnetting. So before ta mo adto sa kuan kanang Cisco, let me switch tab first, and don't mind me going alt tab kay no. Oh. Okay, wait. Windows capture, let's go to sa wait, where okay, found it. Okay, welcome to Cisco. Okay, so here we have mo ni siya ang atong look here, butang sa tag note. So mo ni ang atong kuan network ganiha, di ba? Network ang network address, yeah, right, IP address or network address. So network address, and below we can see nga ako na siyang gi-arrange daan, and this example is a connection from admin router, admin PC router to users nga connection. So at first ato ning ihanay dinhi sa Cisco Packet Tracer. So naghimo naman ko dinhi og ganang examples. So ako lang tamong guidean kung asa sila makit-an. So ang PC is located at the end devices. So ang Cisco Packet Tracer is a drag and drop application. So here, look, drag and drop. So pwede sa na siya ma-delete. Okay, auto delete. So hindi na mo makita ang mga end devices. And next is the network device. So kuha ta una og switch para ma-connect from PC to router. So we need a switch. So asa man na makita ang switch? Sa network device. So first, makita din ka-click nimo sa network device, makita nimo diretso ang router. Next is the switches. So ang imong gamiton nga switch or atong gamiton karon nga switch is the first one or the 2960 nga switch or kanang default nga switch dinhi. And after nimo kuan or depende na siya sa gipangayo sa imong teacher or sa imong or sa assignment nga given nimo, magdepende na siya unsa nga type sa switch, unsa nga type sa devices, unsa nga type sa router. So sa example nato kay ang una lang dinhi sa PC, sa router nato atong gi-specify kay 1841 kay mausay gitudlo sa amo nga gamiton para ma-connect siya dali sa router to router. So, first, ato siyang i-connect gamit ang connections or mga wires. Since this is a simulation, we're going to use a copper straight through wire from PC to switch. So, we're going to connect it from gikan sa fast Ethernet 0 to the switch. So, fast Ethernet 1 dinhi. Then, sa admin switch to admin router. So ato sa nang hanay gikan sa admin padung sa user 1 to user 2. So ato user 1 nga PC switch, same nga procedures. Same ra siya nga procedure. Balik-balik ra siya. So next one is we're going to connect our router to router. Okay. So makabantay mo dinhi sa akong router nga set up is nanaa siya kanang inani dinhi or kanang nana siya laing options, serial nga options. So gyud sa man nako. So ang gibuhat kay ang gi-click kausa ang router. Okay, ang 1841 nga router. Then next step is turn it off and choose the WIC 2T here.
I don't know if you can see the ano. Wait. I'm going to switch display capture if you guys can see. Okay. Gamay. So as I've said, when you click the admin router that I've created already, you can see there's a port there here already nga masaksakan from router to router. So how are we going to connect router to router if we just selected 1841 router? So first click it and see that kanang wala pa siya mga kuan din sa kilid, unlike sa akong gibutang ganiha. So first auto siyang i-turn off. Then look for WIC2T and click and drag padong dinhi. Okay? Duha. So and turn it back on. Next is we're going to close it. So na naman tayo nakaset, so ato na siyang i-delete. After ana kay ato na siyang i-connect using the serial DTE. So kani siya. So ang among technique or ang akong technique dinhi is I'm going to choose the serial that is the same para dili ko magligbog kaunya sa pag IP route nako. So serial 000 i-connect sa nakto sa user nga router, serial 000 sad si pareho ra sila og serial number. And from user number 1 to connect siya sa kuan kanang user number 2 nga router. So pwede ra ta mamili dinhi sa tulo. So serial 001 mo na tong pilion and butang na to. Next is atong i-hanay atong network address para di ta maglibog og connect gikan sa admin nga PC padong sa user nga PC. So 40 point ang atong first kay ang 0. So dinhi na to ibutang sa admin kuan mo ni siya ang network address sa admin. So 40.0.0.0. Next is 16 kay ato lang ni siya ibutang dinhi sa kanang admin router line padong sa user 1 nga line. Next is 32. 40.32 is mo na siya ang network address sa user 1. Next is dinhi na sad sa user number 1 nga router padong sa user number 2 nga router. Lastly kay kani, so ang last nga network address or ang fifth nga network address is 40.64. Next step, so mo na siya na-arrange na nato tanan from setting up the PC or the end devices to the routers, the switch and the connectors. Since na-connect na siya tanan, so let's start connect sila tanan maayo. So kani, so first we're going to set the network address or IPv4 address. Let's click here. So reminder, di ba akong giingon ganiha, let's leave 2 nga kuan atong advancean og 2 dinhi kay ang kaning ang bakante isa kay sa kuan ni siya pag connect niya sa duha ka kanang device. So ang dinhi sa PC dapat iyaha kay 40.0.0.2. Ya, ang atong default gateway kay 40.0.0.1 mo siya ang default gateway. Usbon sad nato ang subnet mask nato. Since remember that we have our new subnet mask gikan sa atong pag-subnet. So 2540 na siya karon. So 255.240. Okay? So we're going to copy the subnet mask. So sana siyang i-minimize. So saka ta ay unya na ta mo saka ato sa iset ang mga PC
sa kuan niya. So iyang network address. So iyang network address dinhi kay 40.32.0.0 no 42. Subnet mask is 40 and default gateway is 32.0.1. Minimize na to balik. Pwede na di siya i-close di. So close na to for dili kay daghag tab, di kay hassle basin mo lag ang computer. Okay. Balik. So user number 2, let's look at the IP address that is provided. So 40.64.0.2 and the subnet mask is 255.240.0.0. The default gateway is 40.64.0.1. Okay. Muna siya ang kuan ang pag-set sa kanang network IP configuration. That's how you do the IP configuration. So let's look for an example to connect it ang duha. So failed siya kay wala man nato siya gi-connect sa router, wala nato gi-set sa router. So let's set sa router. Okay, so atong enter and to set ang kuan sa gikan sa PC admin to admin router, we're going to do a series of steps in order for them to connect. Okay, so first let's go to let's click the let's click the router, then CLI, then press enter. Napa na siya yung una din hinga yes or no, so you're gonna type no, then after that enter ka balik, then imong i-type din kay imong enable, then adto ta sa kanang config terminal. Adto ta sa config terminal and enter na to gyapon. So mabantayan nimo nga nanay config ang router dinhi. So ato na siyang gi-configure. Next is atong tan-awon ang kuan. So ato siyang initialize FA. Ang pasabot sa FA ang ga-connect or gi-connectan nato ganiha. So FA00 man ang wire nga kanang naka-connect dinhi sa switch padung sa kanang PC admin. Atong gamiton ang 00. So atong gamiton ang 00. A00, then enter. Press enter. After that, config if na siya. So let's input the IP address. So IP address or pwede ra sad IP add. Shortcut na para mas dali. So ato live type din ang IP address sa PC admin. So 40.0.0.1 atong butngan og 1 kay mo siya kuan dinhi nga kanang nakaset sa para sa router. Mo na siya kuan na. So 0.1. Then ang subnet mask dayon after ana. So 255.240.0.0 after press enter, then no shutdown, then do write, then exit. After ana ato sa siyang i-minimize kaya ato na siyang gamiton para onya. The next is atong i-set dinhi CLI, enter, enable. Same procedure sa admin router, ato ra gyapon siyang i-connect gikan sa user 1 PC to user 1 nga router. So ato siyang same reg siya nga process. So tong dali on enable
config terminal int fa00 ip add 40.32.0.1 255.240.0.0 shut down, do right, and exit. Then last is ang user 2 nga PC. Cell I enter enable config terminal then int tanawon int fa00 IP add right 40.64.0.1 255.240.0.0 set, no shutdown, do right, exit. Okay, let's minimize it and let's see the result. So ato siyang i-connect dinhi og sa PC. So kuha na siya, ato rin siyang i-refresh. So wala pa na siya na-connect siya dayon. So ato ibalik. Success na siya. So sa router to PC, success. So let's try atong palabangon sa PC sa admin to PC1. Failed. Ngano failed mangyapon? Kay ang nahitabuan na ang atong gi-connect ra kay ang kanira nga part. Kanira ang router to PC. Wala pa nato siya gi-connect sa router to router. So ang atong buhaton na atong i-click balik ang admin nga router. So atong i-connect same ra siya nga procedure sa pag-connect sa PC to router. So ato siya balikon nga procedure, same procedure. So ato na lang kay diretso ta sa int. So dili na nato gamiton ng FA nga kuan kay sa PC RAM ni siya og sa kuan nakaset. So atong gamiton kay katong serial number. So SE. So man siya int SE 0 and 0. Enter IP add. Mara siya kalahian sa duha pero same ra gyapon siya procedure. So get the IP address but nag 1 16.0.1 255 IP address IP address subnet mask dayon to 40.0.0 enter, no shutdown, do right, exit. So next is dinhi ato siyang i-connect in SE000 IP add 40.16.0.2. So 2 na siya ni saka siya gamay. 2 subnet mask 255.240.0.0 enter, no shutdown, do right, exit. Let's see to sa forward gamay. And first makakita tag small error kay ga-loading pa na siya. So atong i-try. Nya. So success na siya. So atong i-try og maka-connect ba si admin router or ang PC to PC. Wala gihapon. So atong buhaton na ato sa ipadayon og kuan. Ato sa ipadayon og connect si router to router before ta mo move sa pag-connect sa kuan PC to PC, router to router nga mulabang siya. Okay, since nakaset naman nga si user router kay ma-connect sa admin nga router, see, success. So atong buhaton nasad same ra gyapon siya procedure ganiha. So ato lang dalion. So enter ta balik sa SE int SE001 IP address na add na to kay kaninang 48. So 40.48.0.1
0.1255.240.0.0. Enter, no shutdown. Do right. May kalimti. Exit. 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 Okay. And router 2. So dini isa na ko ni kaniya. So int SE0001 IP add add 40.48.0.2. Okay, 255.240.0.0. No shutdown. Do right, then exit. Okay, so atong buhaton na since manatag connect sa router to router, let's do the router to PC sa Pikas nga connection o PC to PC nga connection. So balik ta sa admin router. So atong buhaton ana kay ang naka-connect raman dinhi kay dinhi kani og kani, di ba? So atong buhaton na para mulabang siya sa Pikas, atong gamiton ang atong i-type ang IP router. Okay? Ang gamitan ng nga kanang nga word kay iyang ay makaya na sa PC ug sa router nga maka-connect didto sa kanang wala niya na connectan paglas or wala niya directly na connect ganiha, wala niya giset like router to router. So ang buhaton ra kay iyang gamiton ang connection sa kanang admin router padung didto sa user router, which is na-connect na niya, iyang hulman ang connection nato niya para maka-connect siya sa PC to PC. So IP router, so atong kuhaon ang wala nako or wala nato na connect. So atong una ko na pinakaduol, so kani nga IP address, so 40.32. So IP router atong i-type iyang IP address una 32.0.0, then ang subnet mask wapatan na human. So atong i-type ang atong gamiton nga kanang gikonikan ato niya nga kuan. So atong gigamit nga para connect sa router dinhi sa user 1 kay ang serial number 000 man. So atong butang dinhi SE000. So mana connect na siya dinha sa 32. So ato na siyang palabangon para ma-connect siya sa kaning user number 2. So ang input dihay kay IP route dili di router. So ang gianan ra dihay dili ang kon, I'm sorry. So 40.32.0.0 255.240.0.0 SE000. Enter. So connect na siya, then adto na sad ta sa kanang sunod nga wala niya na connectan, which is admin router connection to user 2 connection. So IP route 40.48.0.0 255.240.0.0 SE000 mora man connectan. Next is ang connection sa router to PC, which is ang 40.64 IP route 40.64.0.0 255.240.0.0 SE000. Okay,
enter. So mo na siya ang pag-connect sa kanang wala na to na connectan dinhi. So ang atong procedure karon kay ato na siyang balikon sa lain nga kanang router na sad. So ato siya i-close. Open na to ang user 1 nga router. So mag-IP route na ta. So mag-unat para sa ako kay mag-unat ta sa admin router. So 40.0.0.0 to subnet mask of 255.240.0.0 and SE 000. Enter. Then sunod na sad dinhi na sad sa user 2 router since naka-connect naman siya sa tunga si user 1 sa admin o sa user 2, dili na ta need mo IP route sa user 2 nga router or sa user or sa admin nga router. Ang ato na lang kuhaon nga connection kaysa sa ilang mga tagsa-tagsa nga PC. So IP route 40.64.0.0, ang subnet mask 255.240.0.0 and SE. So ang SE nga gamit niya dinhi kay dili man same dinhi sa admin router to user 1. Ang kay iyang gigamit man kay ang kuan serial number 001. So mo na tong input dinhi 001. Enter. So we're good sa kuan. Let's check sa to sa fast forward see errors. Hindi na. Failed pa siya. Success. Okay na siya. Kani. User 1 nga router to PC. Okay. Let's try delete sa pwede mataba PC to PC. Success. So dinhi na sad sa last mo na siya ang tong last nga procedure before we end our video. So IP route atong kuhaon ang kuan kaning sa user 1 nga IP address which is 40.32.0.0 with subnet mask of 255.240.0.0 and SE 001. Next is atong kuhaon ang connection sa user 1 nga router padong sa admin nga router kay wala man nga connect sa user 2 sa admin nga router. Connected ra siya sa user 1 nga router. So IP route 40.16.0.0 255.240.0.0 SE ang atong gigamit gihapon or ang atong gigamit raman sa user 2 di ba kay SE 001. So more na atong gamiton 1. Okay. Lastly okay, lastly is the router to PC. So IP route 40. Okay. Lastly, atong i-connect kay ang ang user 2 nga router to PC sa admin. So IP route, let's get the IP address. So 40.0.0.0 and subnet mask of 240.0.0. Make sure nga dili mo masayop sa either of those two, sa either sa IP address or sa subnet mask. If masayop mo nang bisag isa ra or bisag gamay ra nga error na di na siya mo connect, ang imong buhaton nilang ana kay imong i-delete ang kanang end device or unsa to ang naka-connect ato niya, and you're going to start over again the process of what you did last time. So SE001, so this is the last one, and right now let's check if all of this is connected or we got our
IP configuration connection right from subnetting to IP configuration in Cisco. So let's start from delete first, admin to router, success. Admin to router again, and labang admin to router, okay, delete, and router to PC, router to router, okay, PC to router, okay, PC to router, success, then let's move on to the other one. Success gyapon siya, connected successfully, okay. I think it's all set. Wala na siya error. Okay, we got all of it right from our subnetting method, which is give you an easy way to remember that kanang ang kani siya subnetting dali siya hinumduman kung kay bao ka sa process niya, sa pag-identify nimo sa type niya, unsay imong gamiton nga type sa pagkuha nimo sa iyang bar bit sa default subnet mask para makuha nimo ang new subnet mask nga makuha nimo ang delta, o pag-arrange nimo sa network address padung sa Cisco. Mo na siya, guys. That's all that I can teach you today. And if you reach the end of this video, I really appreciate, guys, if you like the video, because this is a graded shared content video for our networking 2 subject. Our first assignment, a recap of what we have learned last time. So that's all. I really appreciate if you guys like my video and share it, because we really need 100 likes. Thank you.